should always trust God's plan. Sabi nga sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, itong sinasabi, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. So dito po sa may passage na to, meron pong tatlong bagay ang tinuturo po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Number 1 is to trust in the Lord with all our heart. Sometimes kasi sa buhay po natin, pag tayo nakakaranas tayo ng matinding pagsubok, nakakaranas tayo ng mga bagay na alam natin hindi naasahan, dun lang tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Pero pag ang buhay natin ay marangya, kapag ang buhay po natin ay maasagana, pag wala tayong nararanasan pagsubok, aminin man natin at hindi, nalilimutan natin siya. Amen? Tama naman, di ba? Nalilimutan natin ating Panginoong Diyos kapag po tayo ay hindi nakakaranas sa mga pagsubok. Nalilimutan natin ang ating Panginoong Diyos pag tayo ay masaya. Ngayon, kapag po tayo malungkot, taga tayo may problema, tsaka lang natin siya naaalala. Hindi po ba unfair po yun? Unfair po ba yun? At tapos sasabihin po natin sa ating Panginoong Diyos, bakit natin dinadanas itong mga ganitong pangyayari? Bakit natin dinadanas ang ganitong mga pagsubok? Whereas tayo ang unang nakakalimot sa Kanya. Masakit pakinggan, totoo po yan, wala pong excuse dyan. Even me, lahat po tayo. But then again, the Word of God always reminds us to trust Him with all our heart. Second is that, do not lean on your own understanding. Sometimes tayo, sa sobrang talino natin, sa sobrang daming schooling, sa dami ng mga pag-aaral, dami ng diploma na nakakamtan po natin sa ating buhay, minsan natingin natin sa sarili natin, napakatagaling na natin. Napakatalino na natin. Nahigit po tayo sa lahat. The Word of God reminds us that in His sight, all of us ay pantay-pantay. At kapag po tayo ay nawala na sa mundong ito, kapag umarap na po tayo doon sa tinatawag na Judgment Day, walang mayaman, walang mahirap, walang matalino, walang bobo, lahat po tayo pantay-pantay, haharap tayo doon sa tinatawag na Great White Throne. At hindi niya tatanungin sa iyo kung anong natapos mo, hindi niya tatanungin sa iyo kung gaano karaming pera ang nakamtan mo, kung gaano karaming negosyo, kung ikaw ba'y sikat. Hindi niya tatanungin yun. Ang tatanungin sa atin ng ating Panginoong Diyos is, did you trust my only begotten Son, Jesus Christ? Did you make Him as your personal Lord and Savior? What did you do with my Son? Yun ang tatanungin sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya God wants us to trust Him and do not lean on our own understanding. And third is, in all our ways, lahat ng bagay na ginagawa natin, mapatrabaho, mapanegosyo, mapakakain ka, ano man ang mga bagay na gagawin natin, we should acknowledge Him. Kasi lahat ng bagay na meron po tayo ay galing sa Kanya. And even the solution to our problems ay galing sa Kanya. Hindi ikaw ang nakalutas ng problema na yan. Hindi ikaw ang malakas, hindi ikaw ang magaling. Nalutas mo ang problema mo. Why? Because God helped you. So that's why we should also acknowledge Him in times of happiness and in times of trials. At ang pangako ng ating Panginoong Diyos, sa last part ng passage na to, and He will make straight your paths. Ang ating Panginoong Diyos ang maghahanda ng ating daraanan, ng ating patutunguhan, if we are going to trust Him and acknowledge Him with our life.